Alright, mega love shout out, Mabs. At ito, nandito tayo kay Professor Antonio Contreras. Pag-usapan natin ang pag-aabogado ni Alan at Pia Cayetano sa impeachment trial. Hindi sila Senator Judge, kundi defense team nga ba? Abogado nga ba sila? Diyos ko Lord, pakinggan natin. Pasok, Professor Antonio. Magandang gabi po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules at andito naman po tayo sa Asapa Politika dito sa Facebook Live para sa mga friends ko. At tulad sa mga followers ko, syempre, kayo po ay Team Replay kasama na nung mga subscriber ko sa YouTube. Ako po ay wala sa gitna kasi sayang naman yung pinaghirapan ko na artificial intelligence ko pa yan. Ang picture ni Alan Peter Cayetano na nakaturo at ng picture ni Pia Cayetano na nakatingala. Kaya nagkaroon siya ng stiff neck. Hindi tayo gumitna kasi pagiging na tayo, matatakpan ko si Pia baka magalit, di ba? Alam mo, pag-usapan natin ang pag-aabogado nitong dalawa. Pareho silang abogado. Alam naman natin yun. Pero talagang parang kitang-kita na hindi na maitatanggi na sila yung nag-aabogado sa depensa. Tama. Kahit Lantaran. in fact, yung mga tao na hindi naman sabihin na natin na maaring hindi masyadong pamilyar sa mga usaping ganito. O baka ito pinapagalaw nitong, ito talagang nakikialam itong aking sa laptop. Ayaw kong gumitna kasi matatakpan nga si Pia. Baka magalit pa kayo. Baka mamaya sabihin bakit ko siya tinatakpan? Kahit yung mga tao na alam yung hindi naman pamilyar sa mga usaping ganito, ang nakakahalata na talaga na parang isang nagtanong sa akin, bakit ba yung magkapatid na Cayetano, parang halata mo talaga na sila yung nag-aabogado na, akala ko bagay sila ay huwes. Halata na kasi hindi na pwedeng maitago. Dalawang bagay yung title natin yung pag-abogado nila kasi dalawang bagay lang. Una, kita-kita naman halata na ang kanilang mga interventions, ang kanilang mga tanong ay mga leading questions, mga tanong na talagang alam mo na kung saan nanggagaling. For example, si Alan Peter Cayetano kahapon, doon sa mga napanood, pinagtanggol niya si Basti Duterte. Di ba trabaho niya ba yun? Hindi may trabaho yun, di ba? Si Pia Cayetano, parang ang mga intervention niya, klaro na kung saan ang direksyon na gustong butasan ng argumento ng prosekusyon at tulungan ang depensa. Samantalang, itong si Pia Cayetano sa yung naggalit ng dalaiti kay Rizon Tiveros kasi si Riza nagtanong ng isang bagay na hindi daw dapat tinatanong. Ang tanong lang naman ni Riza ay kung hindi wala namang ebidensya na kayo ay nag-contract ng killer. So ito ba talaga, bakit ito impeachable? Anong mali doon sa tanong ni Riza? Mas malala pa ang mga tanong nitong dalawang ito. Ba't hindi masita ni Pia ang kapatid niya na lumalagpas na doon sa boundary? Hindi ko maintindihan kay Pia, napapagod akong siya mapanood kasi parang hingal na hingal lagi. Kaya nga, ano ba siya, may asthma? hinihingal siya lagi. Di ba? Parang it's just so I don't know. Parang, are these people even self-aware that they're not being liked by people? Ang nagkukuso lang naman sa kanila, mga DDS Pero yung mga neutral, objective, fair, of course, yung mga galit sa Duterte, galit din sa kanila. Pero yung mga objective and fair na tao, napapansin. Na parang, ako nga, I know their political leanings and their biases, but I'm expecting that they could do better than this. Nag-aabogado na sila sa depensa when in fact sila ay judges. At itong si Pia Cayetano, galit na galit kay Rizon Tiveros, pero ang kanyang kapatid, mas malala pa ang ginagawa. At siya rin mismo ginagawa din yung hindi naman ginawa ni Riza. Nagtanong lang si Riza tungkol sa paano to impeachable kung wala namang pinakitang proof, di ba? Na merong kinuntratang killer. Di ba? Parang it's like pag nanonood ganito, parang sabi ko nga, anong nangyayari dito sa dalawang ito? Naku, kung mamit nyo ng kanilang kapatid, pasensya na po General Manager Lino, kasi di ba sa PTB4 ako ang vice chair ng PTB4, at kasama namin si General Manager Lino Cayetano, na kapatid nito dalawa. Ito at laking layo. Hindi sa sumisip-sip ako. Hindi ko sa kasamahan ko sa Channel 4. Pero kita talaga, maraming tao makakasabi na ibang-iba yung kapatid nila sa kanilang dalawa. Ang isa pang nag-aabogado tong dalawang ito, lalo na si Pia Cayetano. Although si Alan Peter ganun din kanina. Yung pinaparamdam nila na sila lang ang abogado. Di ba sabi ni Pia, sino na lang bang abogado dito? Parate ka muna. Bakit lagi nyo pinagyayabang na abogado kayo? Ganun din si Alan Peter. Tuloy, nagkamali siya. Ang tawag, sinaba man naman sa Amy Marcos sa listahan ng mga abogado. Although sabi niya nakapagtapos ng abogasiya, fact check. Sabi po ng UP Registrar, hindi po nag-graduate ng UP College of Law na cum laude sa Amy Marcos. Dubious yung claim na yun. So hanggang ngayon yan ay isang claim na talagang doubtful.
But in any case, so what kung abogado kayo? Na parang, di ba buti nga walang, alam mo kung ako siguro dyan, nabarak ko na tong dalawang ito. Di ba? Parang, masyadong ini-elevate yung pagiging lawyer nila. Na para bagang ang impeachment process ay para lamang sa mga abogado. Ay sa totoo lang, maraming na nakakapansin na nasusobra na sa pagiging parang judicialize. Parang nagiging masyadong legalistic ang proseso. Na hindi naman to korte. This is not a criminal court. This is not a trial court. This is an impeachment court. So hindi dapat pinag-uusapan dito yung mga technicality. Masyado. Suppletory lang yan. Ibig sabihin ng suppletory ay sumusuporta lang. Pero ang talagang primary purpose ng impeachment process ay para mapatunayan kung ang isang tao ay fit pa rin manatili sa posisyon. Bakit ito pinagkakaabalahan ninyo na ano yung proof sa ganito? Wala namang kinontrata, conditional lang naman yung threat. Hindi yan nagmamatter. Ang nagmamatter ay fit pa rin ba maging vice president ang isang palamura? Ang isang hindi kayang kontrolin ng emosyon. Ang isang dalawang bagay, it's either siya ay nangontrata ng mamamatay tao o siya ay ubod ng sinungaling. Mananakot pa rin. Kasi yung pananakot, pwede namang nananakot ka na hindi mo gagawin, pero pananakot pa rin yun. Pagbabanta pa rin yun. Pero itong si Alan Peter Cayetano, piniplay yung conditional threat yan. Tapos kanina, nakita na natin yung drama nito magkapatid. Alam mo, pag tumayo na si Alan Peter Cayetano, parang minumute ko na yung TV o kaya yung aking laptop. At sila gano'n rin si Pia Cayetano. Si Robin Padilla, pag tumayo na yun, nakawala na, mute na. Kasi mas-stress ka lang eh. Kanina, yung point na ito, impeachment trial, ito, hindi kayo dito ang bida magkapatid, pwede ba? Pero tumayo si Alan Peter, nareklamo si Matibag. Alam mo, bilib din man ako sa mga senador eh. Natutolerate nila ito. Yung parang pag ikaw ay ordinaryong mamamayan, ipapatawag ka nila sa kanilang hearing at ganito ka umusta. Malamang na-contempt ka na, ipakulong ka na. Pero sila sa mga kapo-senador nila, parang napaka-polite. Utang na loob. Gusto ko na magkaroon nilang Miriam Defensor Santiago dyan para masabihan kayo kung what is in her mind. Kanina. Ilang minuto ba yung nasayang dahil nagsalita ang Robin Padilla at nagsalita ang Alan Peter Cayetano at ang Pia Cayetano tungkol sa di umano'y panggigipit sa kanila ni Matibag. Anong kinalaman doon sa impeachment? Inuugnay ni Alan Peter na ito ay panggigipit para mabawasan sila na para anong basihan mo? Do you have any basis that this is a sinister plot? Para gusto silang bawasan, parang mayroon ng ganong klase ng plot. Di ba? Na parang madali silang magsalita ng ganyan. Tama nga naman yung sinabi ni Lorna Capunan kanina eh. Doon sa press conference. Itong Sheila Season, sasabihin dapat fair. Kasi kahapon nagsalita si Lorna Capunan, pinaliwanag niya kung bakit winidraw yung mga witnesses, di ba? Kasi tama nga naman, bakit mo pa tatawagin yung mga hindi na kailangan at na-establish a family ni Jeremy Locot, di ba? Lotok. At nung naunang testigo, di ba? Jeremy Lotok. Na-establish mo na yung pattern, nagkaroon ka na ng clear, na-establish na yung authenticity ng video, na-establish na lahat. Ba't ka patatawag ng bago o ng iba pa na hindi naman kailangan na dadagdag lang naman sila doon sa sa pwede pang makross-examine ng pagkatagal-tagal. Hindi ba? Tapos, ang sabi ni Sheila Season, dapat daw hindi ganoon. Dapat daw mag-withdraw lang. Na parang ako sabi ko, bakit napapakailaman yung strategy ng kabila? Tapos yung bigyan naman siya ni Chis Escudero. O kung gusto mo, bigyan kayo ng ganong klase ng privilege. Ayaw naman niyang tanggapin. O tapos sasabihin niya fair. Nagiging fair na nga si Chis Escudero, binibigyan kayo. Kung maarte ka Sheila Season eh. Tapos sabi mo, wag na. O tapos ngayon, gusto mo yung kabila, hindi rin kunin yung ganong klase ng pribilehyo. Gusto mandamay. Ako kasi, para sa akin, huwag masyadong technical, huwag masyadong legalistic. Di ba? Na parang gusto kong malaman kung bakit mag-withdraw. Ganon yun eh. Bakit hindi pa papaliwanagin? Tapos ngayon, ang sabi nga ni Lorna Capunan, dapat kung fairness ang pag-uusapan, hindi lang naman dapat sa mga party, sa counsel at saka sa defense, sa prosecution at defense, pati yung mga senador dapat fair din sila. Kasi lumalabas ang mga senador kahit ang kanilang mga sinasabi out of order na, di mo sila pwede ma-objectan. Di ba? Pansin mo, kung ano-ano lang lumalabas sa mga bibig nila, na kung tutuusin kapag ibang tao magsasabi, they will be ruled out of order. But these senators are not. They're so privileged. They're so effing privileged.
They're so unaccountable. You know, impeachment is supposed to be accountability. But the senators cannot be held accountable. They could not be objected to. Diba? You could not argue with them. A counsel for the defense or counsel for the prosecution or the prosecutors and the defense counsels could not even object to what they're saying even if they're already saying nonsense. Yun lang. Kung lang si Robin Padilla kahapon, out of line na yung pagtatanong niya, hindi siya maobjekan. Hindi siya maobjekan ng prosecution law counsel. No, binabadger niya na yung witness. Hindi ba? So, hindi ba ironic ito? The senators are trying to be the judge of holding people accountable and yet they are not accountable. They want the process to be fair but it's not fair. At nanguna itong dalawang magkapatid na ito. Well, naiinis ako dahil dapat nasa gitna ako ngayon at tabi tuloy ako para makita niyo yung dalawang mukha nitong dalawang ito kasi pag matatakpan ko si Pia, baka sabihin ni Pia pinagtakpan ko siya hindi, di ba? Kaya tuloy nasa tabi ako ngayon. Kakaiba. Ganda-ganda naman kasi ng itsura nila. Tingnan mo, hindi, ano yan, ginamitin ko yan ng ChatGPT. Kinuha ko yung picture nung dalawa na ganyan, tapos sabi ko pag magkaroon ka ng prompt na, ipa-prompt ko lang naman yung ano, bigyan mo instruction, ganyan nangyari. Di ba? Gandang itsura, di ba? Parang may tinuturo si Alan Peter, nakatingala si Pia, di ba? Parang ayun, no? Anyway, alam mo, sana maging self-aware yung magkapatid na ito na ang dami na nang inaiinis sa kanila. And I think just today what they did was so below the standards. Di ba? Gagamitin nilang impeachment hours para lang sa kanilang sariling gripe. It's so unprofessional. This is not about them. This is about the case. Di ba? Ang sabi ni Alan Peter, dapat to yung mga panel, yung prosecution at yung defense, huwag na sila mag-speech sa loob, doon na lang sila sa labas. Parang itong dalawang ito, di sana huwag mo rin kayo mag-speech kung sa inyong problema kay Matibag. Dapat ginamit nyo na lang after the Senate na kayo nagsalita. Diba? Ay, ewan. Kung ganito lagi, parang sabi ko nakaka-stress. Diba? Parang every time tuloy na tatawagin sila ni Sis Escudero, mute. Kasi parang nasistress ako eh. Di ba? Nakakasira ng araw. May mga ibang sila ron matotolerate ko eh. Pero itong dalawang ito, hindi lalo. Kasama ni Sir Robin Padilla. Mabuti nila na wala na si Marcoleta. Isa pa yun hindi ko matolerate. Sa totoo lang. Kasi halata mo talaga. They are lawyering for the defense. Plain and simple. I don't know whether they still care. Yun ang tinatawag ko doon, impunity, that they can afford to do this perhaps because they know that the Duterte supporters will worship them. You know? Nag-iisip pa itong mga to, naisip pa nila kung paano sila isusulat sa kasaysayan. Ewan ko. Anyway, sige na nga. Sana nakapagturok yung kaisipan na plus ko yung puso at napabago ang panahon sa buhay, lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin na Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin na he serve the people. Salamat, Professor. Salamat. O, talon tayo kagad kay Attorney Claire Maabsat. Talon tayo. Last topic tayo bago tayo mag-break. Countdown na tayo, 30 seconds. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe.